sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Team Maria. Attack safety with a humble heart. Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kapitulo 5, versikulo 21 hanggang 43. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka, ang sa baybay pasya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang taga-pamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon ng dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong
lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus, at hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at nararamdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo abalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang sinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At siya ay pumasok sa kinaroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kanya sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin, Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya ay 12 taon na. At namangha ang lahat. Mahigpit ay pinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niya po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. Kamusta po mga kapatid? Sana naway nakapagsimba po tayo sa araw na ito, our holiday of obligation, the highest form of prayers, which is the Holy Mass. At ako po ay nagpapasalamat sa presensya ng ating kapatid, Pisma Rex from Chicago, at sa ating masugid na taga-suporta at taga-subaybay kay Ma'am Angie Casas. Good morning po, Ma'am, sa iyo at sa lahat na mga bago nating mga subscribers, sa lahat ng mga subscribers natin at susuporta sa ating munting channel na ito. Marami pong salamat sa inyo. So without much ado ay kukunin natin ang pagbati ng ating kapatid from Chicagoland, ang utod kong gwapo, may kumpadre opisyal, ang pangatlo
3 times sa kagwapuan sa akin. Pisma Rex from Chicago. Pisma Rex! My test. Go ahead, go ahead. Okay, thank you, Pes Mayor, Guapito times 2, Compadre times 2, official lahat yan. At sana na may okay yung pagbabiyahe, maganda naman at pasalamat naman tayo at kay nakapag-nilay pa tayo ng live kahit na medyo mahina ang internet diyan sa iyo. Warmest greetings. Alam ko na mainit pa rin dyan, so Talagang mainit. pero mabuti at nasa pamilya ka na ngayon at enjoy the rest of your vacation at okay lang naman ang PESMA is still going on. So sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay, ngayon malalaman nyo na kung bakit na wala yung ating live na rosary kasi hindi makapag-broadcast si Royor. At tingnan lang natin kung kailan tayo pwede at saka mag-broadcast. Pero yung nilay natin tuloy pa rin kahit na video lang atin pong pinapublish every Wednesday, Friday at Sunday sa buong taon hanggang sa makaya natin. So thank you so much Pes Mayor. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Diretso na ako sa ating Santo Papa. Yes bro, diretso na bro. Okay, ang una kong babasahin ay ang pagninilay ng ating Santo Papa. Dahil po dalawa ang ating gospel ngayon, gusto ko lang na malaman ng mga tagapakinig natin na ibinasi po ito ni Pope Francis sa gospel ni Mark, chapter 5 verses 21 to 43. Ang mahabang version yan, ang isa ay medyo maiksi. So ito po yung pagninilay ng ating Santo Papa. Jesus is Lord, and before Him, physical death is like a dream. There is no reason to despair. Another death is one to fear, that of the heart hardened by evil. Yes, we should be afraid of that one. Jesus, because He has brought us the infinite mercy of the Father, and even if we have hit rock bottom, His tender and strong voice reaches us. I say to you, arise. It is beautiful to hear that word of Jesus addressed to each one of us. I say to you, arise. Go. Stand up. Take courage. Arise. Jesus restores life to the little girl and restores life to the healed woman. Life and faith to both. Ito po'y binasa ng ating Santo Papa sa kanyang Angelus noong July 1 in the year of our Lord 2018. Yan po yung pagninilay ng ating Santo Papa at ibabalik ko na ang pagninilay ang ating mic kay Pes Mayor. Back to you, Pes Mayor. May nilay ka? Diretso na po, Bro Rex. Diretso na. May nilay din si Sis Florence eh. Babasahin mo? Yeah, babasahin ko muna sige. yung nilay ni Sis Florence. Sige, unahin ko muna yung nilay ko. At Sige. kung ma-pull out ko yung kay Sis Florence, at tingnan natin. Nasa computer kasi ako ngayon. Sis Florence, ano yung nilay mo? Actually, na-record ko na ito, pero syempre, na-record ko na ito, pero dahil magla-live tayo, so basahin ko na lang ang kay Sis Florence muna. Medyo mahaba rin ito, ang kanyang pagninilay. Ito po ay pinadala ng ating kasamahan dito, si Pesma, si Sister Florencia Camus Valdez. Ito po may pamagat na gising o tulog. Ang ikalawang konseho ng Batikano ay sumasalamin sa pangmatagalang tanong, ano ang tao? Ay nagpahayag sa harap ng kamatayan ang bugtong ng pag-iral ng tao ay lalong tumindi. Ito po ay kinuha sa Gaudium Spes, the document ng Vatican.
Sa katunayan, ang misteryo ng kamatayan ay lubos na namamalimos sa imahinasyon. Mayroong ilang antas ng pagtanggap kapag ang isang tao ay namatay sa hinog na katandaan. Ngunit ang kamatayan ay walang paggalang sa edad, posisyon sa buhay o kalagayang moral ng isang tao. Maraming mabubuting tao ang namamatay bago ang mas malilim na karakter. Marami ang namamatay sa murang edad, tulad ng anak ni Jairus sa ating ebanghelyo ngayon. Saan nagmula itong binhi ng kamatayan na dinadala ng lahat mula sa unang sandali ng pagkaroon ng isang tao? Bakit namamatay ang mga tao kung taglay nila sa kanilang sarili ang isang malalim na pagnanais at na makita ang buhay at patuloy na mamumuhay magpakailanman? Kung ang Diyos kung mahal lang, bakit niya pinapayagan ang kamatayan ng kanyang mga nilalang? Ang aklat ng Genesis ay sumasalamin dito at naglalahad ng isang kwento ng pananampalataya at pananalig. Nilikha ng Diyos ang lahat ng mabuti. Ginawa niya ang lalaki at babae sa larawan at wanggis ng kung ano siya, isang buhay na Diyos. Hindi nila dapat malaman ang kamatayan, ngunit ang kamatayan ay lumitaw sa mundo. Ang dyablo ang may pananagutan ng trahedyang ito. Ngunit ang unang lalaki at babae ay hindi walang kapintasan. Pag nilay-nilay sa kwentong ito ng Genesis, ang manunulat ng aklat ng karunungan ay nagpahayag. Ang Diyos ay hindi gumawa ng kamatayan, ni siya ay nagagalak sa pagkawasak ng mga buhay. Ngunit sa inggit ng dyablo, ang kamatayan ay pumasok sa mundo. Yan po ay sa Genesis chapter 1 verse 13 and chapter 2 verse 24. Sa kalooban ng panahon, si Jesucristo, ang larawan ng di nakikitang Diyos, ay pumasok sa mundo. Sa pamamagitan ng kanyang pagkatawang tao, ay pinagsama niya ang kanyang sarili sa ilang paraan sa bawat tao. Nasa kanya ang misteryo ng tao ay nagkakaroon ng liwanag. Kabilang dito ang mga bugtong ng kalungkutan at kamatayan. Si Kristo ay ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang naniniwala sa kanya ay hindi mamamatay kailanman. Yan po ay nasa John chapter 11, 25 to 26. Sa pagkamatay at pagbangon, siya ay naging panganay ng mga patay. Ang panganay sa maraming magkakapatid. Makikita natin sa Romans chapter 8, verse 29. Ang pagpapalaki sa anak na babae ni Jairus na tulad ng pagbuhay kay Lazarus, para sa lahat ng kababalagang hinihingi nito ay hindi panlunas sa kamatayan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pagpapanumbalik sa buhay ng maliit na batang babae ay sa pag-asam ng sarili ni Jesus. Ang kahulugan nito ay ganap na mabubunyag kapag si Jesus ay bumangon mula sa mga patay. Anuman ang bilang ng mga taon ay ipagkaloob sa kanya. Anuman ang bilang ng mga taon na ipagkaloob sa kanya, mamamatay pa rin siya tulad ng iba sa atin. Tanging pananampalataya kay Jesus ang siyang pagkabuhay ng muli at ang buhay. Ang makapagliligtas sa atin mula sa kuko at takot ng kamatayan. Lahat tayo ay mamamatay sa ating mortal na katawan. Ngunit hindi tayo mamamatay. Mabubuhay tayo kasama ni Jesus.
ito ay para sa kadahilanan ito na ang kamatayan ay inihahambing sa pagtulog. Ang bata ay hindi patay, ngunit natutulog. Diba? Yan na yan sa verse 39. Sabi ng ating Panginoong Jesus. Kay Jairus at sa kanyang asawa, ang ating kaibigang si Lazarus ay natutulog. Ngunit gigisingin ko siya. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad. Yan po ay nasa John chapter 11, verse 11. Ang mga Kristiyano ay tumitingin sa kamatayan ng eksakto tulad ng iba pang mga tao. Ngunit sa halip na sumuko sa pesimismo, ipinaalala sa kanila ng isang sinaunang himno, gumising ka o natutulog at bumangon ka mula sa mga patay at bibigyan ka ni Kristo ng liwanag. Yan po ay nasa Ephesians chapter 5 verse 14. Ito po ay pagninilay na ang pinadala ni Pesma Florencia Camus Valdez na binasa niya po sa Gospel ni St. Mark chapter 5 verses 21 to 43. Yan po ang pagninilay ni Sister Florence. At ako'y magbibigay ng ating kunting pagninilay ngayon. At bibigyan ko ng diin ang minsan ito ay ang tawag nito pagcha-challenge sa atin o yung pagbabatikos, di ba? Yung sinasabi natin. Na nasa iba yung pananampalataya na tayo ba ay nagsasamba? Tayo ay ng mga Kristiyano, ng mga Katoliko ay nagsasamba sa ating mga Diyos-Diyosan o naniniwala sa mga anting-anting. Ako po yung magbibigay ng emphasis sa relics. Relics, di ba? Last time may video yan si Pes Mayor kung saan ay nag-video siya ng mga relics, nag-visit ng mga relics. Diyan sa atin, sa Pilipinas, minsan ay nagbibisita din ang relics ni St. Therese. Iniikot po ito at nasa reliquary siya. Diba? May container siya. Tapos ito binabantayan kasi nga ito ay kung first class relics nanggaling sa kanyang katawan. Now, bakit natin binibigyan ng pansin o binibigyan ng respeto, ng honor ang mga relics? Sinasamba ba natin? Hindi natin sinasamba. We are venerating them. We give honor to them dahil nga ang relics ay pwede maging daan ng kabutihan, ng milagro. Diba? Yan ang nakikita natin. So, hindi natin tinatadtad ang katawan ng mga santo natin para na sambahin sila, kundi para makapiling natin, makatabi natin ang physical na part ng isang mabuting tao, isang santo na alam natin ay nasa langit na. Dahil marami po ang mga okasyon na ipinakita sa atin na itong mga physical things na ito ay nagiging daan ng grasya at ng sometimes milagro. Subalit, nais ko pong bigyan din ng diin na katulad ng mga sacramentals o lahat ng mga sacramentals, hindi po ang kapangyarihan yan ay nanggagaling doon mismo sa physical na object na yon. Halimbawa, may crucifix tayo, hindi po dyan nanggagaling ang power, ang grasya. Hindi po. Nanggagaling po sa ating pananampalataya, sa faith natin, sa ating Panginoon Diyos. So, hindi natin sinasamba yan, kundi yan ay nagre-remind sa atin, sa ating Panginoon Diyos. Siya pa rin ang lahat. At sa Kanya pa rin nanggagaling ang lahat. Visible man o invisible na gifts, nanggaling pa rin sa Kanya. So kung titingnan natin ang ating ebanghelyo ngayon, makikita natin kung papaano ang isang material na bagay ay naging daan. Di ba? Nung ang babae na iyon, when she heard Jesus came in the press behind and touched his garment, for she said, "If
I may touch but his clothes, I shall be whole. Parang kung titingnan natin ang English version is parang mas poetic ang dating o mas matindi ang dating. Tingnan natin na. For she said, if I may touch, kung pwede ko lang mahipo, kahit na kanyang damit lamang, I shall be whole. Ako ay magiging buo. Hindi siya nagsasabi na ako'y gagaling. So, kung titingnan natin dito sa verse na ito, yung pakiramdam ng babae is siya ay may kakulangan, di ba? Yung babae na dumudugo. And straight away, the fountain of her blood was dried, and she felt in her body that she was healed of that plague. Pandemya, ha? Plague ang sinabi. So, at ano ang naging daan nito? Alam natin na nandyan ang Panginoon, nanggaling sa Kanya. Di ba? Nanggaling sa Kanya ang kapangyarihan na nagpagaling sa babae. Subalit, dumaan sa Kanyang damit. Ito po ay nagpapakita, at marami pang verses sa Bible na nagpapakita na ang mga bagay ay pwedeng gawing instrumento ng ating mahal na Diyos na ito po ay magbigay sa atin ng grasya. Na naalala natin yung bulag na tao, di ba? Pwede namang hindi na hipuin ng ating Panginoon. Pwede namang sabihin na gusto kong gumaling ka. Buksan mo yung mga mata. Pwede na sabihin anything he could do. Kahit ang babae na ito, pwede namang hindi siya kailangan hipuin. Hindi kailangan hipuin ang kanyang damit. Pwede naman na pag lumapit ka, magagaling ka na niya. Kasi nga, he has that power na gawin sa atin yan. Pero yung pag kumuha pa siya, di ba? Dinuraan niya yung soil, yung lupa. At yun ang diniin sa mata ng bulag para makakita. So, hindi po gawa-gawa lang natin ng mga Katoliko ang pagbigay ng honor, ng veneration sa mga relics. Kasi po, ang Bible po ay nagbigay ng ilang ehemplo na ito nga ay pwedeng maging daan. At sino pa ang magiging daan natin ng mga grasya na ito? Di ba? Ang ating simbahan, nagiging daan natin. Bakit kailangan pa tayo may ostya? Pwede namang sabihin niya na, okay, dial yung emergency number, okay ka na. Hindi ka na pumunta ng ganito, hindi ka na kailangan na magsimba, hindi ka na kailangan na ganito, i-dial mo lang ito, o pupunta ka na ng langit. Pwede niyong sabihin yan. Di ba? But there are things that we need to do to be able to attain the graces that flows through the church, through the sacraments. Binigyan niya tayo ng mga sakramento na ito. Through our tradition. Di ba? Through the teachings of the church. Yan po ang ating basihan kung bakit ang mga relics ay napaka-importante po. Kasi sila ay nagre-remind sa atin na posible pala itong tao na ito ay naging santo na. Anong ginawa niya sa buhay niya? Bakit si Saint Therese ay naging santo? And isn't it nice? Isn't it wonderful na makapiling natin mismo si Saint Therese na mag-remind sa atin na kahit ganito tayo na makasalanan, pwede pala tayo maging santo. So yan ang siguro ang maninilay ko ngayon. Maraming salamat at ibabalik ko na yung mic kay Pes Mayor. Back to you, compadre. Official, times 2. Pes Mayor. Maraming salamat, Pismarex from Chicagoland, my compadre official. Hindi siya patalo, gwapo siya sa akin eh. So, well, anyway, mga kapatid, marami pong salamat sa pagkakataong ito at nakabalik po tayo, although na medyo mahina talaga ang signal natin dito, but we're able to broadcast live via Facebook at sa YouTube natin.
recorded naman ito, i-upload ko na lang, no. So but well, anyway, marami pong salamat with your patience. So please pray with us na makakaroon tayo ng mabuting signal. So punta tayo sa ating Ebanghelyo. Napakaganda ng ating gospel ngayong araw na ito, no. So kung balikan natin, is came from the faith of Jairo, no, yung namumuno sa sinagoga na hindi siya nag-alinlangan dito, kung titingnan natin, hindi siya nag-alinlangan dito na lumapit sa ating Panginoon, no, because of his faith. And then secondly, itong babae, no, na dinudugo ng matagal ng panahon. So dito nagpapakita lang that even though how modern is this world in terms sa pagpapagaling, still ang Panginoon pa rin ang may pasya kung ikaw ay gagaling o hindi. And then ito ay depends on your faith, no. Kagaya ng babae, sa isip lang niya na kung matouch lang niya yung tassel o yung damit ng ating Panginoon ay siya ay gagaling na. So pananampalataya, mga kapatid, is very important. Dahil kung mahina tayo dito, everything will be a failure, no. So sa batang babae naman, no, na sinasabi, kinakantyawan pa yung Panginoon natin na namatay na yung bata, but then anong sabi ng Panginoon? Talita kum, bumangon ka, ining. So sa ating buhay, minsan tayo din ay namamatay. Kailangan natin ang grasya ng Diyos para tayo po ay mabuhay at bumangon. Sa ating Ebanghelyo, binibigyan diin ng ating Panginoon dito that tayo po ay magkaroon ng matinding pananampalataya sa Kanya, because ang ating Panginoon ay siya yung nagbibigay ng buhay, nagpapagaling ng buhay, at nangangalaga ng buhay. Siya lahat, no? Wala nang iba. We have to depend on Him, sa ating Panginoong Hesukristo, which is the life, buhay. Imagine kung tayo po ay hindi aalagaan ng ating Panginoon na siya nagbigay ng buhay at nagpapagaling ng buhay, anong klaseng buhay meron tayo kaya ngayon, ano? So sometimes sa ating araw-araw na pamumuhay, may mga pagkakataon na nagiging matamlay tayo, may mga failures tayo, may mga pagsubok tayo, at nawawalan tayo ng tiwala sa ating Panginoon, which is a wrong move. Na tumalikod sa Kanya, wrong move yun. Hindi siya matatalo dito, tayo matatalo. Hindi tayo panalo dito pag tinalikuran natin ang ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, magkaroon man tayo ng mga sakuna as we traverse this earth. Dito nagtatraverse tayo dito hindi tayo mananatili dito nagtatraverse lang tayo dito papunta sa kabilang buhay. But din sa ating pagtraverse, marami yung mga challenges, no, lalo na sa pananampalataya, di ba? So we have to have a greater faith, no? Talagang malakas na pananampalataya para yung buhay natin ay yung bang hindi na natin alalahanin pa yung kung anong mangyari sa atin. Because sometimes, as I said, may mga panahon na tayo po ay patay, lalo na sa pananampalataya. Patay yung pananampalataya natin. Kaya kailangan nating bumangon, no? Kailangan nating mabuhay
para ipagpatuloy ang ating mga obligasyon at ang mga tungkulin na inaatang sa atin ng ating Panginoon. So kung babalikan natin din ng gospel, yung bata nung gumaling, hinawakan niya sa kamay, no? So yung paghawak ng Panginoon natin sa kamay, pag-abot niya ng kamay sa atin, yan ang nagpapatunay kung gaano niya tayo kamahal at kung gaano kahalaga yung buhay na kanyang inaalagaan. Just as Pismarek said, si Lazaro, sa Pisma Flores, si Lazaro bumangon, di ba? Dahil napakahalaga sa ating Panginoon ang buhay. Para po tayo ay makapagpatuloy ng ating part dito sa mundo na para ipalaganap yung kanyang mabuting balita. So yung pagbangon ng bata, binigyan, no, inutusan niya yung mga magulang na bigyan siya ng makain, ng tinapay. Yung sa atin buhay, ang tinapay na iyon ay yung Eucharist, yung this Sunday, yung natanggap natin from kung nagsimba tayo. Yun ang pagkain ng buhay, the Holy Eucharist, which is nandoon ang presensya ng ating Panginoon. Blood, soul, and divinity of our Lord Jesus Christ is there, present. Di ba? So yun ang pinaka mahalagang bagay na minsan ay hindi natin binibigyan ng pansin, no? Lalo lang na ngayon, sa panahon ngayon, marami yung isasabi ng ganitong ganyan, sila yung magaling, tayo ay hindi. Meron nga akong na-encounter minsan, sumasabay din ako, yung isa dito sa social media, tinatawag pang paganong Katoliko, no? Pagan church, sabi, no? Sila lang ang tama, no? Sinasabi din dapat magpasakop daw tayo dun sa mga nag-o-observe ng Sabat. Tayo ba hindi nag-o-observe ng Sabat? Kasi ang dinidiin nila yung Sabadong pagsamba. Hindi naman nagsasamba yung Panginoon nating Jesus noon sa Old Testament or sa kanyang panahonan during Saturday, di ba? Ito po'y mga bagay na yung bang nililin lang tayo, dinadivert, kung saan ang gusto ng ating Panginoon ay yung sa kanyang muling pagkabuhay, doon tayo magsamba. Dahil yung pinakaunang pagkakataon na may nagsamba sa kanya, di ba? Nung siya ay muli mabuhay, first day of the week, nasa Bible yan, no? Sa ating banal na kasulatan. Ito kung bakit natin ito pahalagaan, dahil dito nga binigay ng Panginoon ang kanyang buhay para po sa atin. So sa kanyang muli pagkabuhay ay dapat doon tayo magpapahalaga, no? Bigyan natin ng malaking pagpapahalaga itong araw na ito, dahil dito siya nag-aanyaya sa atin na tayo din, nung mamatay ang ating pananampalataya at pananalig, ay kailangan din itong mabuhay. So in His presence in the Holy Eucharist, ito po ay pinakamahalaga, mga kapatid. We are getting our strength not only physically but spiritually sa itong pagkain ng tinapay. So mga kapatid, ang importante dito, huwag tayong matakot. Do not be afraid, just have faith. Kagaya ni Jairo, kagaya ng babaeng dinudugo, at kagaya ng karamihan na talagang binigay ang faith sa ating Panginoon, ang pananalig. Even I myself, my trust, sometimes rough din, but then thank you sa mga prayers at sa courage nating bawat isa na magkaroon tayo ng pananampalataya, no? Even sometimes you are
tempted not to do it, no? Not to do it, but kailangan natin ang malakas na spiritual battle laban sa kalaban na siya yung umuudyok sa atin para ilayo tayo sa ating Panginoon. That's what I said, do not be afraid, just have faith. Kagaya ng sinabi niya sa batang babae, talita kum. Marami pong salamat mga kapatid. Iyon lang po, at ngayon ay babalikan ko ang ating kapatid from Chicagoland, Pisma Rex, for your closing message, or kung may idadagdag ka pa, please go ahead. Mike bro, Mike. Test. Go ahead. Mike, test. Go ahead bro. Okay, thank you, Pes Mayor, at thank you, Pes Mayor, at thank you rin sa lahat na nakikinig, nagsusubaybay at nagsusuporta sa ating channel. At huwag lang po natin kalimutan na hindi po tayo sumasamba sa mga ating mga Diyos-Diyosan. Hindi po Diyos-Diyosan yung mga yan. Tinatawag natin is sacramentals. Ang nanggaling po sa mga santo, ang kanilang mga remains, mga body parts nila, at ang mga nakahipo o nakatouch dyan yung second class relics. Kaya tatlo yan eh. Yung first class, yung talagang nanggaling sa saints. Yung second class, yung mga ginamit niya o nakahipo sa kanya, yung mga silya niya, libro niya. Those are second class relics. Or yung panyo natin na itinatouch natin sa kanyang reliquary ay nagiging secondary or third class relics. No? So hindi natin sinasambayan at hindi natin iniisip na ang grasya ay nanggagaling dyan, kundi iyan ay nagiging daan lang. Yung nagpagaling sa babae ay hindi ang damit ng ating Panginoon, kundi dumaan lang, naging tool lang, naging daan lang, naging way ang damit ng Panginoon para gumaling ang babae. So, ang totoong grasya ay nanggaling pa rin sa Panginoon. Kasi, pag inisip natin na ang grasya ay manggagaling sa ating sacramentals, yan ang totoong anting-anting. That is superstition. At yan ay pinagbabawal po ng ating simbahan. Kahit araw-araw, halos ay binibigyan din yan sa punto-punto. At lalong-lalo na kung nandyan ang ating butihing pare, si Father Gatgano, Darwin Gatgano, o kahit sino man na mga pare at mga exorcist priest ay nagsasabi na hindi tayo maniwala sa ating mga superstitions kasi yan ay hindi sa simbahan. So kung meron tayong relic, kung meron tayong sacramentals, walang power yan. Hindi pwede na susuotin mo, hindi ka ng bala. Anong tawag doon, bro? Yun? Hindi ka matatablan ng bala. Hindi totoo yun. Hindi ka matatablan. Ang totoo kasi, lahat ng grasya ay nanggaling pa rin sa ating mahal na Diyos, sa ating mahal na Panginoon, at sa ating Holy Spirit. So, kailangan magiging buo ang ating paniniwala, pagpananampalataya sa kanila, at ang mga bagay na ito ay reminder. Ito ay nagiging tools, ito ay nagiging daan, nagiging instrumento ng kabutihan, ng grasya, at minsan, if we really deserve it, ng milagro, katulad na nangyari sa babae. So thank you so much sa ating patuloy na pagsuporta sa programang ito. Hanggang sa muli po, ito po si Rex from Chicagoland, and may God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Back to you, Pes Mayor. Maraming salamat, Pisma Rex, sa iyong closing message. Totoo nga mga kapatid, for, I think na-share ko na ito last time. It was about the story ng aking brother-in-law. So masakay pa siya noon sa barko.
So nagkaroon siya ng matinding sakit sa kanyang biwang yata, yung sa paa, no? So habang naglalakad siya doon sa may banda ng Quiapo, napadaan siya sa simbahan ng Quiapo at nakita niya may pumipila. To walang kano-ano, hindi naman siya masyadong ganong klaseng tao na yung bang religious 100%, no? Napadaan siya doon, no? Nakita niya may pumipila, nagpila din siya. So nakita niya marami ang humihipo, no? Doon sa image ng ating Panginoong Hesus, yung Black Nazarene na nakahimlay, no? So paghipo niya, sa kanya parang ano lang, parang bang may tumutulak sa kanya na pumunta siya para may gano'n din humipo. So in short, pagdating niya sa bahay ng kapatid niya dun sa may Muñoz, yung sakit na naramdaman niya biglang nawala. Kagaya ng babae sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, yung faith ba, at saka yung kagaya yung sabi ni Pismarex, ang lahat ng yun ay galing sa ating Panginoon. So kung ano man ang bagay na nahipo natin at nagkaroon tayo ng kagalingan, is not the object, but the grace na dumaan doon. O yung grace na nandoon na binigay ng ating Panginoon sa mga relics na yun, sa mga bagay na in our faith, no? At sa ating pananampalataya nagagaling tayo. So that's what the people say, no? Some other brethren natin na ano daw yun, Diyos-Diyusan, but then kahit ano pang sabihin mo, if you have faith, di ba, bibigay ng Panginoon yung pangailangan natin, yung kagalingan na gusto natin. So just sa ating Ebanghelyo, no, sabi niya sa kay Jairo, do not be afraid, just have faith. So ganun din tayo, mga kapatid. Huwag tayong mawala sa Kanya, manalig at mananampalataya. So yun lang po, mga kapatid. Marami pong salamat at muli ako po ay nagpapasalamat sa ating kapatid dito, my compadre, official. Bakit official? Siyempre tapos na yung kasalan, so ninong na, kumpadre na, at of course official din na times 3 sa kagwapuan sa akin from Chicago lang. Pismarex. At sa lahat natin ng mga kasamahan sa Pisma Plus, maraming salamat Pisma Florence for your reflection. At sa lahat ng mga sumusuporta at nag-share ng kanilang reflections, sila Pisma Nacy, Pisma Romel, Jerry, Timberbella Natalio, Pisma Juban, Pisma Feli, at sa lahat ng mga kasama natin sa Pisma Plus, the Pisma Plus family. Maraming pong salamat for supporting, continuing sharing your reflections and continuing be a part of the Holy Rosary, our prayers. At saka kay Ma'am Amji Casa sa Facebook, Ma'am, marami pong salamat for being with us always. So sa lahat-lahat, happy Sunday. Bukas July na, so panibagong yugto na naman sa ating buhay. Please let us pray with each other, lalo na yung bansa natin na alam nyo naman, yung sa West Philippine Sea, at may mga vulkan pa tayong nag-active na ngayon, like Canlaon in Negros. So let us pray together na mga bagay na ito ay malagpasan ng ating bansa. So sa muli, marami pong salamat at wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. So marami pong salamat and God bless po everyone. Manalangin po.
tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal kailangan ka, patnubay mo't gabay sa amin ay alay.